Yo, what's up mga Kanoy TV Sports? Well, mabilisan lamang po ating pag-usapan. Nandiyan na. Ito po ang Kanoy TV Sports. Well, ang topic po natin, of course, Barangay Ginebra, no? Na maganda po ang kinalagyan, no? Sa katapusan ng eliminasyon ng Commissioner's Cup. Okay, of course, tinulungan na naman sila ni Justin Pinoy, the GOAT, Brownlee. At nako, ito pa isa matindi, no? Best player of the conference, pwede po bang si Abarrientos yan? Yan ang mga pag-uusapan at pangangapa-shoutout. Bago po yan, salamat po na sa ating mga minamahal na followers and subscribers na patuloy po nakatutok dito ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa, diba? Kayo na pag-iiwanan na kayo. No? Yung mga prediction ni Doy TV. Hindi nyo yata napapanood yun kaya mag-follow and subscribe na kayo. Alright? So dito na tayo sa ating gusto pag-usapan. Alright? Kasi nga po, kung matatandaan nyo, dahil nga po ito ang conference na walang limit ang import. Aba, yung mga nagmamagaling po dyan. No, lalo na yung mga vlogger dyan. Alanganin daw si Brownlee. No, pinakamaliit daw, naglalaki. At tas natakot na sila dahil sa 7'3" import na si Bol ng TNT. Di po ba? Well, tayo nung napili na ng Ginebra si Brownlee talaga. Pinanindigan na talaga yan. Okay, na anong profile lang meron si Brownlee at bakit siya pa rin ang pinili, no? Na content natin yan. Maraming beses, no? Binabangga natin kasi mga kabalbalan ng ibang mga vlogger na pinangungunahan nila yung kakayanan. Kaya lagi ko sinasabi dito, saan ba dinala ni Brownlee ang Ginebra? Di ba lagi naman silang pasok sa semis under Brownlee? Kailan po ba hindi nangyari na nakapasok sila? Yung last conferences, di ba? 2 finals appearances yon mga boss. Di po ba? Ngayon, hindi po malayo. Di po ba? So, yun ang sinasabi natin dyan. At ito pa yung kapansin-pansin, ha? Okay. Okay, sige. Ano muna tayo? Labanan muna tayo sa best import. Naunguna po, of course, si Bol sa scoring. Naunguna siya sa shot blocking. Di po ba? Pero si Brownlee, nandyan lang din. Okay. Pagdating sa buntusan, very consistent. Di po ba? Siyempre, tulad ng ating sinabi, mga na-content natin, ang bit-bit ni Brownlee hindi lang naman po scoring kundi kung paano niya po tutulungan yung team, no? 'Di ba? Kung paano niya ang ginagawa niya, nakikita ko, nagre-rebound siya, pumapasa siya. Yun po no? Ginagawa niya po, ini-involve niya yung team at yung chemistry. Yan po lahat na topic natin dito. Kaya kung hindi kayo subscribers at followers, yan yung na-miss nyo rito. Dahil lang makikita nyo pong pinag-uusapan ng mga kabalbalan vloggers, puro walang kabuluhan. Maliit yan, laos na yan. Di po ba? Yan yung narinig nyo sa kanila. Ngayon, puro-puri Di ba? Pahiya lahat sila. Di ba? Oh, yun ang sinasabi ko dito sa Doy TV Sports, no? Hindi kayo makakarinig ng mga kabalbalan dito. Okay? Dahil hindi ako nakikiisa sa mga katulad nila, no? Na masyadong mababaw po, no? Ang kanilang mindset pagdating po sa basketball. Anyway, so dito na tayo, best player of the conference. Alam nyo kasi, mga boss, pagdating sa scoring, Abarrientos, nakita naman natin yung capability niya umiscore. Siya po ngayon, no? Ang pangalawa siya, di ba? Pagdating sa scoring, kasi nga si Anmisi yung una, yung bata. Ngayon, ito nga si RJ. At dahil nga po nakapasok na Ginebra, definitely antimano siya na magiging scorer dyan. Di po ba? Nababanggit din po si Bolek, di po ba? Pero tignan natin ang outcome ng showdown nila ng TNT. Okay? Pero yan, ako naman kasi, sarili sa Facebook, kung di pa kayo nakapollow, sinabi ko doon, sinagot ko yung tanong ng ating follower, kung sino sa tingin ko ang posible na manalo ng best player of the contest. Si Abarrientos, no? Okay. Kasi nga po, yun ang sinasabi kong chemistry. Ang opensa ng Ginebra, hindi lang po si Brownlee. So, yan na po, ang consistent helper, no? Neto ni Brownlee na si RJ Abarrientos. Hindi lang yan, no? Nung yung ibang mga player ng Ginebra, kumbaga na-release sila, na-i-trade yung iba pong mga nasa bench na gamit ng husto Torres, yung bagong acquisition nila, di po ba? Tapos sila Ralph Koo, sila Pinto, na maximize lahat, di po ba?
So matagal na rin nating ine-echo dito yan. At lahat nangyayari na po. Kaya ayan, nag-end up po ng number 2 ang Ginebra. Okay? Taliwas po yan sa mga sinasabi po ng ilan na sobrang hype. No? Nakakalimutan na nila ang capability ni Brownlee at yung ginawa noon ng Ginebra. Di po ba? Nung nakarang Commissioners at Governors Cup. Okay? So dito na po tayo sa mga pa-shoutout. Ayan. So dito po tayo sa ating huling content na pinag-usapan, no? Na kahit po no bearing, ginalingan pa po ng SMC teams. Katunayan niyan, tinalo nila lahat ng kanilang mga kalaban, di po ba? San Miguel, tinalo nila. Yung Phoenix, di po ba? Ito pong Magnolia, tinalo nila ang Meralco. At itong Ginebra, tinalo naman ang TNT. Okay? So kahit no bearing, talagang diniin nila, no? Yung kanilang mga makakalaban. Kumbaga, wala silang pakialam, di sila namili posisyonan, no? Kasi merong mga ibang team na inaakusahan ngayon. Na anyway, wag na po natin masyado pang pagbigyan ng pansin yan. Dito na tayo sa mga komento nyo. Rodolfo Labarda, tama yung analyze mo, Idol Doy TV. John Abis mo kang magaling star player yan na perpetual. Okay, no? Napansin kasi natin guys, iba yung galawan ng bata eh. Hindi po katulad na ibang player na nagpapa-impress eh. Ito hindi, parang natural sa kanya yung galaw niya eh, no? Minerva Nimba, ito si ma'am, di ako nakanood ng fake news. Hindi raw siya nanonood. Sa'yo po ako naniniwala bilang tunay at legit vlogger, mahusay, maganda sana ng game situation. Congrats. Okay, salamat po ma'am. Nabuhay po kayo. Yan sa mga hindi pa nakasubscribe, yan po ang mga testimonial ng ating mga minamahal na subscribers. Okay, Jonathan De Castro, good evening. Boss Doy, parang practice game lang. Kanya-kanyang palaro sa mga bangka. No bearing nga po kasi, no? Kita naman po natin sa Ginebra, 4th quarter. Biruin mo, walang starter na pinasok kahit nakahabol na po ng 4 points. Yung import, di rin pinasok, all Pilipino. Saka nakakita, bench player. Nahabol na yung lamang mo. Di ba? Tapos pinalaro lahat. As in, wala naman natira sa bench. Di ba? Si Aguilar lang ata ang hindi nakalaro dun eh. Sila Abis, sila Carino, si Go, lahat naglaruan eh. Si Gray. Oh, di ba? Alright. Rodante or Rodriguez Sofronio. Lalo na kung hindi nag-small lineup ang Ginebra nitong huling quarter, hindi magbabago ang lamang. Pero mahusay ang galawan lahat ng player na Ginebra. Nararamdaman na po nila yung kumbaga yung chemistry, no. Nakikita niyo po, alam nila yung mga gagawin nila eh. Kahit nga si Carino, kadjo-join lang, alam niya na eh kung saan siya pupwesto. Diba kayo, nakakapuntos siya. Di po ba? Ang comment ko lang kay Carino, no, siguro pangatawanan mo na, boss. Malaki ka eh. Alam mo namang nandun si Bolbol eh. Dapat mas maging creative ka sa ititira mo dahil kahit sinong player po, no, alam nang masusupalpal sila pagka may kaharap ka 7-footer. No, alam mo namang nandun na si Bolbol eh, para lumay up siya ng free. Kung si Brownlee nga halatang nag-aalakan eh. 'Di ba? Be creative lang, no. Yun lang po ang comment ko lang naman. Romel Sales, congrats NSD. Barangay Ginebra, galing mo idol. Ayun po, masarap ang tulog ni Sir. Masasarap ang tulog dyan. Mukhang nagbago na po ata ang rotation ngayon ni CDC dahil madami ng player ang ginamit. Romel Marshall or Romy Marshall. Hindi po ma'am. Sir, sorry po. No bearing nga po kasi. Kaya tingnan tawa lang siya ng tawa nung kasi parang natatawa din siya. Ito, interpretation ko lang Kasi parang naiisip niya yung galawan ni Coach Sapreyes eh. Di ba? Hindi man po yun nung actual na sinabi ni Coach Tim, no? Pero mababasa mo sa kanya. Tsaka yun wala nga silang pakialam eh. Kahit sino makakalaban nila, kahit pa matalo sila dun, makalaban nila Magnolia, hindi. Wala talaga kasi ready po talaga yung squad. Lalo na kung ganyan po pinapakita ng mga players, yung tawag dito, confidence level, camaraderie rin nila mga boss. Teamwork, nandyan na eh, buo na eh.
yan na po ang mahirap talagang talunin. Yan po yung nawala sa Converge, no? Kaya maaga sila nag-exit. Kasi po, yung mga player na bumubuo niya noon, talaga pong they know their role. Sila Santos, di po ba? Sila Racal, tapos sila Shawnee Winston eh. Nandun yung chemistry eh. Di po ba? Kaya nangyari kasi, tinanggal sila eh, pinagte-trade eh. Pinasok mo si Calvin Abueva. Ako, naglabas ako ng concern ko eh, na posible pong ganito mangyari sa kanila. Hindi nga ako nagkamali. Diba? Yung ibang hype vloggers, sobrang lakas nyo ng Converge, diba? Ako lang ulit ang nagbigay ng warning, no? Kaya yung mga followers sa subscribers nito TV, alam lahat ito. Dahil narinig ko sa akin, no? Nagmamagaling ba si Doy TV? Hindi, no? Kaya ako tinayo yung channel para i-air ko yung mga nasasabi ko. Kasi itong mga narinig nyo, isa dalawang tao lang dati nakakarinig nito, yung mga nakakakwentuhan ko lang. One time nga may kakwentuhan ako. Sabi ko, yung off-season ng Golden State at free agent si Durant. Sabi ko nun, kukunin ng Golden State yan si Durant. Ayun, bigla kang kinuha. So yun nga, nababasa nyo po sa tagal nyo nang nanonood ng basketball. Alam nyo na yung susunod na mangyayari. So yun lang po yun. No? Ganun din po sa politika. Nagpupolitika din po ako. Pero dahil nga po sobrang busy ko na dito, no? Kaya nag-focus na po tayo sa sports para po mas maigi, no? Mas relax na lang mag-sports. Mahirap sa politika. Anyway, wag natin pag-usapan yan. Sports lang po tayo, ha? Dito tayo sa mas kalmadong topic. Of course, sa Barangay Ginebra, dahil taga-barangay tayo. Okay, so yun lamang po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Naku, hindi ko pa pala nabanggit yung iba. Sorry, ha. Wenceslao Hapon, Robert Kebiab, Carlito Bolima, Enrique Rivero, may Kalawa. Mukhang nauna kang mag-comment, ma'am. Salamat po, ha. Okay, Darnel Domingo, Benjamin Hapayan, may Kalawa. Ulit, Joseph Pineda, ha. Salamat po, sir. Good evening, no? May sinabi daw si CTC, interview sa kanya. After the game about Abis, nagpakitang gilas daw siya. Every practice nila. Ayan na po. Sabi ko nga, di ba, parang David yan eh, no? Kaya excited din po ako na sa development ng bata, no? Magaling naman yan si Abis yan. Magaling daw po si Abis. Okay? Sige, hanapin ko po yung interview na yun, Sir Joseph. Salamat po. Rose Divine, John Abis is a star player ng Perpetual Help. Kaya kinuha nila Scotty yan. Magaling yan sa depensa. And shooter din yan. O yun. So, yun po. Kilalang kilala na pala. No? So, abangan na lang po natin ang full development ng bata. Sigurado na yan. Inebra na kabayan. Andisito Lantason, Prince. Okay, babasahin ko po. Brainy, nandito lahat mga regular commenters natin. No? Gerald Castillo, Prince Liao Pao. Babasahin ko po yung next content. Benjamin Apayan. Ito, Mplex, mukhang maka-Hinebra ka, sir. Lahat naman ng babanggitin mo, puro Hinebra. Kaya, pero kung talo ang Hinebra, wala ka naman sasabihin, sir. Nakikilala nyo na rin ako sa Hinebra. Browse nyo po dyan. Kung hindi man dyan, nasa Facebook Reels. Kahit po natatalo ang Hinebra, kahit po hindi nagkatotoo ilang prediction ko about Hinebra, nagsasalita pa rin ako. Napakasama yung EB Sports. Ngayon pa, natatawa na ako. Talo, Hinebra! Ganun talaga. So yun lamang po, guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Babasahin ko po ang inyong mga comments sa susunod na video ko din. Dito lamang po sa Doy TV Sports. Muli, maraming salamat po at good morning. Siguradong masarap pa rin ang mga gising nyo, mga kabarangay. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.